Paano ba natin malalaman kung pwede pang i-recover yung mga namamatay na electric fan? Ito, panoorin mo, baka makakuha ka ng idea. Pag tinester mo yan sa kanyang cord ay wala kang makikitang kahit anong reading. Kasi nga, patay na patay yung makina. Kung dito sa linya ng capacitor ay meron pa nakuwang reading, ibig sabihin yan, pwede pang recover yung kanyang makina. First step, tatanggalin mo muna yung pinaka-cable tie niyan. O minsan naman, tanggal na talaga yung cable tie. Pagkatapos, pag-iwahiwalay mo yung connection dyan sa dugtungan ng wiring dyan sa stator para mailabas mo yung dati niyang fuse. Kailangan lang ay super ingat tayo dyan guys para hindi tayo maputulan ng kaprasong wire dyan sa stator. Mahirap na kasi balik yan lalo na't masasagad natin yung pagkakaputol ng magnet wire. Yari tayo sigurado. Dahan-dahanin lang nating tanggalin yung insulator para hindi tayo maputulan ng magnet wire. Tapos tester natin nung nakakabit pa yung fuse. Ayan, talagang wala siyang kapalo-palo guys. Pagkatapos ay tanggalin na natin yung dating thermal fuse. Dahan-dahan lang talaga sa pagtanggal niyan guys para hindi tayo madisgrasya. Ingat lang talaga ang kailangan. Ganitong klaseng thermal fuse na ang gagamitin natin dyan guys para madaling i-install. Siyempre, lagyan natin ng shrink cable tube. Hatiin lang natin sa gitna yan guys. Yan kasi yung gagamitin nating insulator dyan sa bagong thermal fuse. Pagkatapos nyan ay pulupot na natin sa dati niyang pinagalisan ng thermal fuse para maihinang na natin. Tapos ay hinangan lang natin mabuti ang thermal fuse. Pagkahinang ay testerin ulit natin. Yan, okay na siya guys, mapalo na. Ikabit na ulit natin yung dating insulator. Pagkatapos ay gagapos na natin yan gamit yung recycle na tali ng mga washing machine at dryer. Tester natin ulit yung nakakonect sa plug. Yan, okay na siya guys. May contact na yung kanyang pindutan. Ibig sabihin, successful na yung ating trabaho. Siyempre, hindi naman combo na recover na, kakabit na natin. Siyempre, check muna natin yung bushing shafting kung okay pa. At yung capacitor guys. At wag din natin kalimutan lagyan ng langis para smooth na spot yung under ng ating electric fan guys. Yan ang buhay ng electric fan. Andarin muna natin ng walang accessories guys. Ayan, okay naman ang andar niya guys. Malakas naman yung makina. After natin ma-assemble ay final test na tayo. Number 1. Ayan, okay naman guys. Number 2. Ayan, okay din. Number 3. Ayan, napakalakas ng hangin na guys. Hanggang dito na lang ang ating video guys. Maraming salamat.